Maraming salamat mga kabarangay. Andito po tayo sa pinakahihintay ng ating mga kawani sa lahat ng barangay sa Pilipinas, ang Best Practices segment, kung saan ay ipakikita natin ang mga magagandang ginagawa ng ating mga nagsiservisyo sa gobyerno. Kamakailan ay nakapag-feature tayo ng mga magagaling na SKs, mga kagawads, at mga kapitan. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, bagamat hindi siya kawani ng barangay, ay nararamdaman ng taong bayan ang kanyang galing at walang tigil na pagsisilbi at pag-angat ng 16 na barangay sa sakop niya. Kilalanin po natin ang aking pong kaibigan, dating national athlete ng Pilipinas, dating assistant coach ng Barangay Ginebra, naging coach ng Coca-Cola Tigers sa PBA, at ngayon ay isa ng tinataguri ang pinakamahusay na konsehal sa kasaysayan ng Parañaque. Ladies and gentlemen, Councilor of the 2nd District of Parañaque, Coach Binky Favis. Maraming salamat po. Maraming salamat sa imbitasyon po na ito. It is an extreme honor to be amongst gentlemen who share my advocacy of barangay empowerment, of transparency in governance, and definitely of vigilance against graft and corruption. Siyempre, malaking bagay na malaking karangalan na kapiling natin ang ating Yusek Martin Dino. At congratulations for being a new Commodore of our Philippine Coast Guard. Lumakas ang Coast Guard natin sa pagiging Commodore po ninyo. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Butch Serrano, ang aking kaibigan. Magandang umaga, Parañaque. Magandang umaga po, Pilipinas. Ayan Kagawad Butch, uumpisahan namin ni Consial Favis ang pagpapalaki ng Philippine Coast Guard Auxiliary sa Parañaque. Just imagine, ilan ang ating barangay dyan. Biro mo kung ma-encourage ko lahat ng kapitan na mag-join sa Philippine Coast Guard Auxiliary, madadagdagan ng puwersa. Lalo na ang Parañaque, may mga ilog tayo dyan. Meron tayong mga barangay sa tabing dagat. Tapos ang ating mga tanod. Kasi ang hirap kasi, pagka puro opisyal lang kayo, pag puro kayo Commodore, puro kayo kapitan, kailangan natin din ng mga warm body na mga tutulong. Kaya nga yung pagpasok ko dito sa Philippine Coast Guard, just imagine, there are 1,710 barangay dito sa Metro Manila. Kalahati lang yan ang ma-encourage ko na kalahati niyan isa, let's say 900. 900 kung halimbawang 10 tanod, di ba? Meron akong 1,800 na o kung mga 10 tanod, malaki-laki yan, Just imagine yung pwersa ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ano yung gagawin namin dito? Implementation of Republic Act 9003. Ano ko yan sa Manila Bay Cleanup yan Na ngayon, yung batas na yan, for the past 20 years, hindi na papa-implement. This time, once na ang ginawa ni Kapitan, dineputize niya yung kanyang mga tanod as an agent of a person in authority at implement ang Republic Act 9003. Saan pa magtatapon ng basura yung ating mga mamamayan? Hindi pwedeng magtapon ka sa karsada, kanal, estero, dalampasigan. Batas ito. At ikaw ay magbabayad ng 300 hanggang 1,000 piso. Kaya lang hindi na papa-implement. Kaya magiging joint project namin ito ni Councilor Favis at for your information, basketballista din ako nung araw. Kaya lang, maaga ako na nahimik dahil napilayan ng Pero ang uncle ko, yung Martin Dino, naging coach siya ng FEU at HICAC at saka ICO. Ako, fan ako ni Councilor Favis. Dahil kung natatandaan nyo, alam mo ba kung nasaan ang 7-Up nung araw? Andyan yan sa Parañaque. Ang may-ari niyan ay si Buboy Sihuko. Si Buboy Sihuko naman, shooter ng namatay na siya, Congressman Sihuko. So, ganyan din kalapit. At saka, alam mo, dito sa Parañaque, sobrang malapit ako dyan dahil marami kong barangay captain na kasama dyan. Nung time na kapitan ako, si Beng Amurao, ng BF, kapitan kaibigan pa yan, natin. alam mo Kaibigan yan. natin, si Beng Amorao. Na-appoint, umangat lang yan na biging barangay captain, naaapi-api. Nung time na nakasama niya kami, lumakas ang loob. At ayun hanggang umabot na naging
tumakbo na siya dyan. At saka, yung inyong chief ng traffic dyan, si Ted Barandino. Kasama namin yan sa United Barangay of the Philippines. Alam mo si Ted, barangay captain yan, dyan sa Basilan. Yan ang gumugulpi kay Abu Sabaya. Oo, kaklase sila eh. Kaya lang, yun na nga, nung nagkaroon kami ng lakbay-aral dito sa napamahal sa Parañaque. At during that time, hinahunting na kasi siya eh. Nung mga, dahil ang laki ng naging papel ni Ted. Diyan sa katahimikan, dito sa kanilang lugar. So, yan ang nangyari dyan. Kaya, again, alam ko na gusto kong atat na akong madinig ang mga accomplishment ng ating kaibigan, si Councilor Pabis. Okay, sir? Magagaling po na kawani ng Parañaque po yan, si Benga Morao at si Ted Barandino. At hanggang ngayon, Yusek, bakas na bakas pa rin sa katawan nyo na dati kayong atleta. Makikita sa tayo nyo pa lamang. At yung binabanggit nyo tungkol sa Coast Guard, team tayo dyan, Yusek. Bukod sa tulungan nyo kung paano maging kasapi po dyan, tutulungan ko rin kayo na makumbinse ang ating mga kapitan para sumali sa Coast Guard. Kasi tama yung sinasabi nyo, napakalaki ng ating coastline. At kami sa Parañaque, napakahalaga rin ng coastline. We have a very long stretch and very important stretch of water doon sa harapan ng Parañaque. Tsaka hindi lang natin magagamit ng Coast Guard every time na may bagyo, every time na may dilubyo. Kasi doon sa maintaining ng ating natural resources, most especially yung waterway natin, ang laki ng matutulong ng Philippine Coast Guard. Just imagine, there are only 18,000 Coast Guard, yung ating regular. Ang coastline natin, pangalawa yata tayong pinakamalaki sa buong mundo. Tapos, yung karagatan na pa natin, pinapasok tayo ng mga mangingisda. At saka, hindi lang yan, hindi lang kapitan, mga barangay official, ang aking i-encourage, pagtutulungan namin, Councilor Pabis, pati mangingisda. Kasi sila talaga yung tunay na Coast Guard. Dahil sila yung may bangka. Sila yung nakakaikot dyan sa just imagine yung ating mga mangingisda mabigyan ng seminar ng Philippine Coast Guard. Pagkatapos yung mga bangka nila, lalagyan natin ng seal ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Tignan ko kung meron pang magpaputok dyan ng dinamita. Tignan ko kung meron pang magano dyan ng illegal. Kasi nandiyan ang ating mga bantay dagat na, di ba? Pero alam kong maraming itinatagong proyekto pa tong ating kaibigan Sir, lalo na sa sports, malamang yan. Malamang yan. Alam niyo, masingit ko lang Yusek, Konsi, bagamat kami po sa isang city lamang nakatira, bilang isang kagawad ng Parañaque sa Barangay Don Bosco, talaga namang naramdaman ko talaga ang serbisyo ng isang konsihal Binky Fabi sapagkat hindi na kaming mga kagawad, mga kapitan na lumalapit pa sa kanya o humihingi pa, dumarating na lang po. Sa totoo lang po, meron coaster na pinapaikot po sa Parañaque para po, pero nais muna ng ating mga manonood malaman ng konting background ninyo bilang atleta bago tayo dumating sa iyong mga na-achieve sa Parañaque. Dahil ang alam ko, doon nag-start ang nationalist fire mo bilang isang national athlete Well, pwede natin sabihin siguro, Kagawad Butch, Yusek, na pinanganak akong may bola sa kilikili. Ever since my memory serves me, talagang basketballista na ako. Simula nung maliit na bata pa ako. Ever since, I was a basketball player, aside from being a leader. Kasi gusto ko, palaging akong nagtitimo ng aming mga teams. Naglaro ako sa UST nang kasama ko sila Dennis Espino, sila Rudolph Belmonte, sila Shotang Kingsen. Inabot mo si Ray Ubias? Nauna ho sa akin yun. Nauna sa akin yun. Kasabayan ko. Nauna sa akin ng konti yun. At ang coach namin noon ay yung Arik Del Rosario. So it is with UST where I finished my playing career as a basketball player, and that's also where I started coaching. Wow! And it turned out to be an 18-year coaching career na nag-umpisa sa college, nag-coach din ako sa high school, and then eventually nag-coach ako sa PBA, sa San Miguel, sa Papcola, sa Ginebra. Naging head coach tayo sa Coca-Cola.
At dyan ako natutong magmahal sa ating inang bayan. Kasi mapalad ako, Yusek, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapagsilbi sa Team Pilipinas. Almost 6 years ako na wearing these colors. Ibang pakiramdam pala talaga. Sigurado, alam niyo yan. Ang sarap palang ipaglaban ng At bayan. masaya I ako was coach of dahil the national team. naging coach ka ng Letran, napachampion nyo, Ilatanista po ako. At nang hindi nyo na yung matatanong, naging Arriba. varsitarian din ako, kaya lang B-team, I never got to play sa NCAA. Pero, dito po sa Parañaque, especially noong nakaraang pandemic, talagang litaw na litaw ang isang konsehal, Binky Fabius, dahil hindi lang, nabanggit ko nga ho, Yusek, yung coaster niya, pinasasakay niya doon yung mga tao para makakuha ng ayuda. Ginagamit ho yun para sa paghatid ng mga serbisyo. Pero hindi lang po yun it would be greater, it would be nicer if you would explain them yourselves, Konsehal Fabius. Well, to start with, it was during the pandemic, especially during the start, when the word public servant had a very simplified meaning and yet very meaningful. Naging simple ang pagiging public servant. You serve the public. At nung mga panahon na ito, talagang naging relevant na makapagserbisyo ka sa tao. Kasi itong mga panahon na ito, talagang nasubok ang mga dibdib natin, ang mga puso natin bilang mga lingkod bayan. Noong mga panahon na lahat takot, pati naman tayo takot. Kaya yun ang una sinabi ko sa aking mga kasamahan, sa aking mga team members, sa aking mga staff, na alam ko lahat tayo takot. Pero mapalad tayo kasi tayo ang napili para maglingkod sa bayan. Dapat panindigan natin yan. And so I would like to really deeply thank my staff for really helping me in trying to serve the people the best way we can. Sinimulan natin yan, siyempre, sa pagtulong sa mga medical frontliners natin. Yung nabanggit mo na sinashuttle natin ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga medical frontliners mula sa mga probinsya papunta sa Parañaque. May nagsabi sa akin, Yusek, sayang ang gasolina mo dyan, walang boto dyan. Kasi ang sinashuttle namin puro mga taga Cavite, mga taga Laguna. Sabi ko, during the pandemic, kalimutan na muna natin ang politika. Ang importante, makapagserbisyo muna tayo ng totoo. And we were doing that for quite some time. Kasi yun ang talagang mga heroes natin, yung ating mga medical frontliners. And then, syempre, kinakailangan tumulong tayo sa lahat ng mga poorest of the poor. I really believe that experience, itong pandemic, is God's way of telling us na dapat yung mga medyo meron, dapat tumulong sa mga medyo nahihirapan. And so we try to do that. We try to share sa mga poorest of the poor. Pero maski anong gawin natin, kulang at kulang. Kulang talaga. Pero yun na nga, kung meron tayo talagang dedicated na mga public servant, like Councilor Pabis, na may tawag dito, kusang palo. Tama po. Di ba? Yung hindi mo nasasabihan, kundi dun mismo sa sarili niya, talagang yung pagkilos, don't care kung may boto o kasi yung iba dyan gagalaw dahil sa politics. Pero this time, tama yun. Saludo ako dun sa ginawa ni Councilor dahil unang-una, walang boundary itong COVID-19. Yes. There is no boundary na Parañaque or what. Ang importante dito, yung tao, Pilipino. Tapos siyempre, alam mo naman ang ni Coach, talagang pang-Pilipinas ang niya dahil siyempre yung kami, yung paglilingkod natin at saka to carry the name of our country, that's a great honor. Pero si Councilor go beyond that now nandito na siya sa mahal niyang Parañaque. And of course, thank you very much for pag-alalay sa 16 na barangay na nasasakupan mo. Alam ko naman na hindi lang dyan sa 16 na yan. You go beyond the 16 na na barangay. Well, as I've said, Yusek, malaking karangalan na tayo ang napili ng taong bayan, pero higit dyan, tayo ang napili ng Panginoon para magsilbi sa mga panahon na yan. And aside from it being an exercise of service, I really believe that segment of our lives, that phase of our lives, is an exercise of teamwork. Mapalad tayo na kagaya ng sinabi natin, ang resources natin ay kulang at kulang.
maganda na ang dami talagang tumutulong. Yun ang napansin ko. Ang dami rin naman talaga na voluntarily, pag nakita nila na honest to goodness kang tumutulong, dumarating sila sa'yo. Nagbibigay sila sa'yo ng tulong. Nasa sa'yo na yun. Paano mo pahahabain yung tulong na binibigay. And so I am very fortunate and I am very thankful for all these people who helped us out para nga ma-touch natin ang lahat ng mga barangay na nasasakupan natin. Tama po ang sinasabi, Yusek, ni Konsehal, sapagkat naniniwala rin ako na beyond the realm of the political, we should always be spiritual. Kasi kahit sino pwedeng gawin to, pero yung isusustain mo ng matagal na panahon, na kagaya po ng ginagawa niya, napakahirap po yung kung wala hong with the help of our Lord. Ngayon po, dahil dati kayong atleta, at alam niyo, Yusek, dumarating na lang sa bahay, ilang bola sa bahay, volleyball. Tapos yun naman ho ang pinamimigay ko sa mga constituents. Pero hindi na ho niya ako tinatanong, darating yung mga ayuda, yung pinamimigay din namin. Konsi, you are a national figure sa sports, pero sa Parañaque talaga, tinutukan mo rin po, ano? Well, alam mo, nag-advocacy ko talaga yan even before I entered public service. Alam mo, Yusek, proud na proud ako kasi pinarami ko mga adik sa Parañaque. Adik sa basketball, sa volleyball, at sa lahat ng iba't ibang uri ng palakasan. That is one of the first advocacies that we pushed. Yung aking advocacy na i-promote ang sports. Buhay ng sports ang tawag ko dyan, lalong-lalo na sa puso ng kabataan. Kasi ako, I am living testimony of what sports can do to a person. Yes. Because ako, I owe my being. Ako, utang na loob ko sa sports, sa lahat ng natutunan ko dyan. Yung katayuan ko sa buhay ngayon. At naniniwala ako na kung ma-share natin sa kabataan yan, lahat ng mga values na natutunan natin, disiplina, teamwork, sipag, tiyaga, time management, yung hindi nagki-quit, palaging laban ng laban, lahat yan utang natin sa sports na gusto naman nating i-promote sa kabataan. I-connect natin yan sa COVID-19. Kaya sa Parañaque, konti lang ang tinatamaan ng COVID dahil pinalakas ni Councilor Pabis ang katawan ng mga taga-Parañaque through sport. Kaya dapat tuloy-tuloy tayo dyan dahil unang-una, ngayon nakita nyo na kayamanan. Isang kayamanan natin na pinalakas natin ang ating mga katawan. Kaya hindi tayo madaling tamaan nitong COVID-19. And of course, ang sinasabi ko nga, no, Kagawad Butch, kailangan natin ang mga public servant na talagang go beyond yung sa regular ibang ang serbisyo na ginagawa niyan kahit walang camera. Kasi sikat na eh. Totoo po. For how many years? Pero look, nung nasabi mo sa akin na walang hingi, walang tanong, dadating na lang sa iyo yung mga equipment para sa kabataan. That's ang tawag yan, service above self. Tama po. At napaka-proud po namin kasi there was one moment in time sa buhay ng mga kagawad na hindi na daw kami pwede sa gobyerno at pinatatanggal na dahil nga daw marami mga. Pero isa po si Konsehal Pabis ang nagdeklara through a resolution and an ordinance, a resolution lang rather, na declaring their support for all barangay sa Parañaque, barangay kagawad sa Parañaque. Well, definitely, as I've said kanina, nag-umpisa tayo, I am an advocate for barangay empowerment. I really believe that the most important team in society is the family. Next is the barangay. Yes. Kaya ako naniniwala ako palagi na i-empower natin ang mga barangay. I-empower natin si Kapitan, empower natin si Kagawad, suportahan natin. Pero kagaya ni Yusek, naniniwala din ako that with great power comes great responsibility. Okay rin naman sa kanila na maging accountable sila for the power that we will bestow upon them. Pero hindi din natin sila pinababayaan. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Yung ating Magna Carta ng barangay, that the barangay official shall be considered as regular government employee with fixed salary, allowance, medical and dental benefit, and retirement benefit. Nilalakad na po namin yan. Sa Senado at sa Kongreso. And of course, yung allowance ng ating SK Kagawad, SK Secretary, SK Treasurer, at ang mga security of tenure ng ating tanod, barangay health worker at saka barangay lupon. Kasama ko si Councilor Pabis para isulong ito. Naku, maraming salamat Yusek kasi yung mga binanggit mo na
tenure ng ating mga barangay, magkaroon sila ng retirement package, lalong-lalo na pag sila ay nakapag-serve ng 3 terms. Correct. At yung SK, yung allowance ng SK Kagawad at ng buong SK Council, kasama yung treasurer nila at saka secretary nila. Ako, I'm 100% behind that. In fact, I am one of the proponents also for, kasi wala pa niyan ngayon eh. Correct. Oo, sana nga magkameron yan. Oo. Ako, maraming matutuwa, Coach, sa inyong mga binabalak at mga gagawin pa. Hindi lamang sa Parañaque kasi marami ho nagsusubaybay sa inyo. Ngayon, Coach, may sayang ang konti ng oras. Alam mo, pag mga idolo natin ang kausap, talagang kulang na kulang ang oras eh. Pero napapanood ho tayo sa buong bansang Pilipinas at especially sa Parañaque. May nais ho ba kayong inumungkahi o message man lang po sa ating pong mga kababayan? Well, we talked about so many things going on in Parañaque. It's very important for me to note that we are quite fortunate that we have good leadership in Parañaque sa pangunguna ng ating mahal na mayor who I believe led Parañaque excellently through this pandemic. And I believe that because of that, mas swerte rin kami kasi ang mga barangay captain natin, ang ating barangay government sa Parañaque, talaga namang hindi lang, pag sinabi mong frontliner, ang mga barangay captain, mga barangay kagawad, parang bitin. Hindi lang sila frontliner. Talagang isinubo nila ang buhay nila through the pandemic. And I am very thankful for that. And it's an honor na masabi na ako, ka-teammate nung ating local government, nung ating mga barangay government. Maraming salamat, Yusek. So, salamat po sa mga nagpapadala sa amin ng mga well wishes, mga sulat, mga katanungan. At higit sa lahat, kung if you want to get into contact with us, meron po kaming FB page, sa Barangay Tayo FB page. Gusto nyo pong mapanood ang mga dati namin mga shows, meron po kaming sa Barangay Tayo YouTube channel. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Konsehal Binky Favis. At of course, ang alam po ng aming pong kapitan, ama ng barangay, Yusek Martin Dino, at ng aming co-host, Miss May Salazar. Magkita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. At siyempre, baka pwede natin dagdagan yan. Barangay Tayo. Team Team Tayo. okay.